sa kanilang mga kasalanan. Amen. Tayo po kasi, meron po tayong mga minanang kasalanan. Pag ikaw ay pinanganak sa mundong ito, may utang ka na kaagad. Amen. Ang utang po natin dito, o minana, na binabanggit ko dito ay hindi mong pera. Ang binabanggit po natin dito is yung kasalanan na namana natin sa ating mga ninuno. Amen. Possible po na ang mga ninuno natin dati sumasamba sa araw, sa buwan, sa bituin, at kung ano-ano pa. Diba? Meron nga po tayong kilala ng mga nagsasamba kay Rizal, sumasamba sa mga anito at sa kung ano-ano pa. Amen. Ito ay taas ang paglapastangan sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, ang Panginoong Yesus ay siya'y naparito sa mundong ito upang patunayan na mayroong Ama. Amen? Mayroong Diyos. At isa sa mga rason na yun kung bakit ang Panginoong Yesus ay pumunta dito is to save, number one, to save us from sin and to unite us with God. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus daw po ay pumunta sa mundong ito is to be, ang lahat ng kanyang mga anak is to be united. Magkaroon po ng unite o mag-unite o magkaisa o muling magkatagpo ang Diyos Ama at ang kanyang mga anak. Amen. Katulad na sinabi ko kanina, wala pong maaaring maging mediator o tagapagitna maliban sa Panginoong Yesus. Amen. Dahil ang Diyos ay nagkaroon ng paghihiwalay sa mga tao sapagkat ang kasalanan ay kanilang itinamumuhay sa kanilang buhay. At ito ang magsisilbing dahilan kung bakit ang mga tao ay malayo sa Diyos. At nagkakaroon sila ng identity na ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay mababangis, ang Diyos ay mapagparusa at kung ano-ano pa. Ito yung idea na gustong ilagay ng kaaway sa buhay natin. Which is hindi naman po talaga yun ang buong pagkatao ng Diyos. Sapagkat kung ganun po ang pagkatao ng Diyos, walang Panginoong Yesus ang mamamatay para po sa atin. Walang Panginoong Yesus ang magiging suksi upang magkaroon ulit ng pagdadaupang palad o pagkaka-unite o makipagtagpo ang mga makasalanan na anak at ang kanyang ama, ang kanilang ama na ang Diyos. Amen. Tayo po ay hindi naging karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan na minana. Amen po ba? Kaya, ang Panginoong Yesus ay naparito sa dalawang pamamaraan at dalawang dahilan. Ang una is to save us from sin, to unite us with God. Dahil ang Panginoong Yesus ang tumarbaho sa atin sa cross. Sa ganon, ikaw ay muling tawaging anak ng Diyos. Amen. Tinarbaho po tayo. Pakikita po natin yan in 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Ang pangalawang dahilan po, ito, to reveal God as a Father. Jesus is the way to the Father. In John 14:6, He is the way, the truth, and the life. Amen? At no one's come to the Father except saan muna po siya dadaan? Sa Panginoong Jesus. Amen. So, ito po yung pangalawang dahilan. Ang Panginoong Yesus kaya napunta sa mundong ito is to reveal God as a Father. Amen po ba? The way is not the end of the journey, but is the open door to our destination. Who is the Father? Jesus Christ is the way who ushers to the destination sa mga tao na makasalanan patungo muli sa Ama. Amen. Kung pumunta tayo dito sa simbahan natin, may usher tayo na dinadala tayo sa mga upuan natin. Ang Panginoong Yesus, usher din po siya. Siya yung nagdala sa mga tao makasalanan patungo sa pag-ibig ng Ama. Amen. So, dito mapapakita na ang Panginoong Yesus ang naging daan. At siya lamang ang katotohanan na walang maaaring makapunta at mailigtas at makatagpo muli ang Diyos Ama kung hindi mo na siya dadaan sa Panginoong Yesus. Amen. In John chapter 7, verse 6 to 26, mapapansin po natin dito, nung nag-appealed si Jesus sa Ama, di po niya ginamit ang salitang Elohim at Jehovah. Because ginamit niyo po, kasi ito po yung words ito po yung mga words na Jew
words po itong mga to. Okay? These are names common to the Jew. Yung Jehovah and Elohim. Madalas itong ginagamit ng mga Jew. Amen. And this is a common words sa kanila. But instead, mapapansin po natin, in John chapter 17, nag-devotion din natin ito. Okay? Tinawag ng Panginoong Jesus ang Diyos bilang Ama. Amen. He called the name Father. Jesus calls God Father 7 times in His prayer. In the book of John, God is called Father for 122 times. In the book of John, tinawag ng Panginoong Jesus ang Ama ng 122 times. So, ganun po yung ka-intimate, no? Ganun kadikit ang Panginoong Jesus sa Ama. Sa Diyos na makapangyarihan. Amen? Tayo hindi tayo pwedeng tawagin ng sino-sino lang. Hindi tayo pwedeng tawagin Papa, Daddy, Tatay, ng sino-sino lang. Tama? Medyo mayroong goosebumps no? Big-inig. Tama? Lalo na kung ang tumatawag sa inyo, hindi mo kadugo. Tama? So, pag tinawag ko, Papa, di ba? Ang lambig pa. Papa Jake, parang corny ang cliche masyado. Di ba nakaka-cringy masyado? Di ba? Daddy Jake, Papa Jake, di ba? Dad Jake, Pops Jake. Maraming tawag pa, no? So parang, nakakangilo. Pero pag kayong tumawag sa akin, okay lang. Tama? Whatever na tawag, bigay sa akin, wala ko kung mararamdaman na parang cringy, or parang may something, di ba? Kung ano matawag ni kayo sa akin, ibigay sa akin kung anong paman yan, o kung anong kakornihan yung tawag niya sa akin, tanggap na tanggap ko kasi anak ko siya, dugo ko siya, tama? My point is, hindi ganun ka-intimate yung tawag ng Panginoong Jesus sa Diyos kung wala silang intimate relationship. Amen? Kumbaga, ang Panginoong Jesus, sumbong siya o sumbong sa kanya sa mga possible na nangyayari sa kanya. Sa mga possible na nangyayari na nakakapanakit sa kanya. And one time, nung siya'y nanalangin, bago siya ipako, ano sabi ng Panginoong Jesus? Father, please take away this cup of suffering from me. Dahil yung ginagawa ng Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay, gusto niya yun. No? Hindi naman sa pilitan na siya'y nagpapagaling, na siya'y nangangaral, na nagagamit yung buhay niya mightily para sa mga tao. Ang buhay mismo ng Panginoong Jesus ay paglilingkod. Nakukuha po ba natin? Amen? So, sabi dito, how is God revealed as Father in the Bible? Paano daw po nag-reveal? Okay? Ang Diyos as a Father in the Bible. Number 1, He is a good Father. Ang sabi dito, in James chapter 1, verse 17. Sabi dito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He does not give sickness, poverty, and destruction, because He is a God of blessing. Amen. Yun yung pagkakakilanlan sa Diyos. Yun yung una, na ang Diyos daw, siya daw ang Diyos na perpekto, na isang regalo mula sa kalangitan. Amen. At hindi siya nagbabago. Ang mundo natin nagbabago, mga tao sa paligid natin nagbabago. Di naman habang buhay ang isang tao mabait. Di naman habang buhay ang isang tao mukhang bata. Amen? Pag talaga mararamdaman mo yung changes sa paligid mo, kapag yung batang ganito kaliit, biglang ganito na kalaki. No? Pamangkin mo nga si Nicole, para kailan lang, bata pa. Siya yung reason kung bakit yung buhay namin sa Cavite, naliglig ng todo. No? Nalaman namin buntis si ate, tapos talagang nagkaroon pa ng public apology si ate sa congregation nung nasa Diyan pa kami. Grabing istorya talaga nun. Talagang
yung pamangkin kong yun yung parang nag-alis sa amin sa comfort zone namin. No? Kumbaga, ito yung pagkakataon na dumating siya dito kahapon, noong linggo, ay parang sabi niya, ito gagraduate na po ako ng college next year. Parang ang bilis, sabi ko, wala ba gagraduate ka na? Di ba? Parang kailan lang, parang ang liit lang niya. Ngayon naman, yung pamangkin ko pag isa si Shishi, nagtangkad na rin. No? Doon nararamdaman ko na parang, nagpakaedad na ako ba? Parang tumatanda na ako Tama? Meron pa po isa, si John Clark, inasal na. Later on, malalaman ko na, may anak na rin. Di ba? Kumbaga yung panahon, nagbabago siya Hindi siya nananatiling yun lang yun. Amen? Ang panahon, ang oras, tumatakbo. Sabi ko nga palagi kay Ekel, kailangan mo mag-aral ng mabuti kasi ang panahon at ang oras, hindi yan hihinto sa pabor mo. Amen? Kaya kailangan habang may pagkakataon mag-aral kang mabuti. Dahil may mga taong may opportunity mag-aral, pinili yung bulakbol, pinili alisin yung o sayangin yung opportunity na yun. Hindi naging maganda yung future nila sa life nila. But ngayon ito, nakalatag yan sa harapan mo. Wala kang ibang gagawin kundi mag-aral lang ng mabuti. So yung life natin, hindi yan mag-i-stop dahil gusto natin. Ang buhay, ang oras, tuloy-tuloy yan. Amen po ba? Pero ang Diyos, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Gumuho man yung mundo, maglaho man ang ating mga salita, ang Diyos ay siya pa rin yung Diyos at kailanman hindi siya magbabago at magmamaliw. Amen! Number 2, He is a generous Father. Verse 9 to 11, dinescribe ang Diyos bilang generous. Sabi mo dito, which of you, if this son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So, kung ihimay-himayin natin yung verse na binanggit natin na siyang nagbigay identity or nag-explain kung anong klaseng Ama, ang Diyos, siya po ay mapagbigay na Diyos. Kapag may humingi po ba ng pagkain, ahas po ba ang ibibigay natin o bato? Pag may humingi bang tulong, ipagtatabuyan po ba natin siya? Paano pa kung ang Diyos ang siyang ating hiningihan at ang Diyos ang nagbigay? Baka higit pa po yun sa mga bagay na ating inaasahan. Amen? Because we cannot outgive God. Kung ano ang kaya mong ibigay, kaya ng Diyos ibigay doble, triple, at mas higit pa. Amen. Number 3, He is a protective Father. Siya po ay makaprotektang Ama. Hindi niya nagugustuhan o hindi na nais na tayo ay masaktan at mapahamak. Tayo ay kanyang ginagabayan, pinoprotektahan sa anumang oras at ng panahon. Sa pagsubok at problema, siya ay palaging nariyan. In 1 John chapter 3, verse 1. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na maaari tayong tawagin kanyang mga anak. Amen. And number 4, He is a disciplinarian Father. Hebrew chapter 12, verse 7 to 11. Siya daw po siyang mapagdisiplinang Ama. Amen? So kami ni Egel, lagi kami may tangkong parang ni Egel. Although, alam naman po na ninyo that we are not by blood, pero wala na yun sa amin dalawa eh. Kasi wala na yung tatay niya. Baga ako na lang talaga yung present niya. So meron siyang dalawang nanay. So lagi ko sinasabi sa kanya, yung pag-aaral mo, kailangan mong ayusin. Kung nahihirapan ka, magsabi ka. Ganun po tayo eh. Sa buhay natin, bilang anak ng Diyos, kapag nahihirapan tayo, mas pinaninindigan pa natin. Hindi, kaya ko po. Kahit to the point na lubog ka na. To the point na hindi mo na kaya, parang ang ego natin napakataas pa rin. Yung pride natin napakataas pa rin. At hindi tayo humihingi ng tawag at ng tulong sa Diyos. Amen po ba? Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, kapag hindi mo na kaya, hingi ka ng tulong, tutulungan ka. Amen. Ganun ng Diyos. Amen? Hindi niya hayaan na mapahamak ang kanyang mga anak. Ganun na lang ang pag-ibig niya, binigay niya ang kanyang naging isang anak.
na si Jesus eh. Amen? So yung disiplina ng Panginoon ng Diyos ay hindi makikita sa pananakit. Makikita yun sa kanyang pag-ibig. Amen. So sabi ko kay Ken, handa ako Ken, wala ka ng ama. Ako na to. Yung isang kinakasama ng nanay mo, kung makakasama mo yun, eh for sure, hindi ako kakulay niyan. Sabi ko, ako gigising ako ng alas 4 para sa'yo, para ayusin yung damit mo, ihahatid ka sa school mo, bibigyan ka naman, nanunumbat eh, no? Pero gusto ko lang kasi i-showcase sa kanya, i-expose sa kanya na hindi lahat ng tao ganun. No? Pero ang Diyos, gano'n siya sa kaninong lahat. Wala siyang tinatangi. Ang Diyos ay walang favoritism. Do you agree? Ang pagpapala ng Diyos ay hindi nasasakot ng isang tao lang. Bakit po? Kasi ang tao na maaaring tumanggap ng kanyang dakilang pag-ibig na ang Panginoong Yesus ay gustong siya yung binigay niya sa sanlibutan. Amen? Para sa kapakinabangan po nino ng lahat ng mga tao sa mundo, makasalanan man o tuwid, at sino man yung mga tao hindi kumikilala at mga kumikilala sa Kanya. Ano po ba mga benepisyo kapag nalaman mo na ang Diyos ay iyong Ama? Number 1, true identity. Ang identity po natin ay nasa Diyos. Amen? Sa mundo at generation na punong-puno ng mga pronouns. Ano ka ba? He or her? Di ba? At kung ano-ano pa. Magkamali ka lang ng tawag, sir. Pero, di ba? Kusong babae pala, ay makakancel ka na at magbabiral ka pa. Amen? Nakukuha po ba natin? So, ito yung benepisyo na pwede natin makuha kapag nakilala natin ang Ama. Na nagkakaroon tayo ng secured na identity mula sa Kanya. Na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Galatians chapter 3, verse 26 yun. At John chapter 1, verse 12. We can discover our true identity if God is Father. Then we are His children through Jesus Christ. So, ano identity po natin? Ano identity po natin? Tayo po ay anak ng Diyos. Amen. Number 2, we understand our self-worth. Hindi po makikita na ang ating halaga ay nasa mundong ito, kundi makikita natin ang ating halaga ay nasa Diyos na lumikha. Amen? We understand our self-worth if we know our Father truly loves us. Kapag nalaman po natin na ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa atin, hindi natin babaliwalain ang pag-ibig na yun, sapagkat yung pag-ibig na yun ay pag-ibig na dakila. Amen! Na hindi kaya tumbasan at hindi pwedeng ihambing kanino man. Next po, we feel motivated for service. All good children of God want to please their Father. Katulad ng may mataas kang marka sa school, di ba? Na-promote ka sa trabaho, kayo naman ito unang-unang gustong ikuwento. Di ba? Sa magulang po natin na naghirap na magpaaral sa atin. Amen? Ako, kung may bubuhay nga po si Pastor May, yun ang unang-una kong gagawin. Nung nabuntis nga po si Griselda, nakita ko yung pregnancy test niya. Ang unang-una kong gusto takbuhan si Pastor May. Eh, problema. Si Pastor Rosel yung nandoon sa dulo ng salamin na yun. Nag-uusap-usap kami kasi nung dinest namin si Griselda, nag-positive siya. Sabi ko kay Papa, positive si Griselda. Kamag-alala, Jack, gagaling din yan. Sabi ko naman, positive daw sa COVID. Hindi na pagkakaalam niya. Tapos hindi niya alam ni ate. Sabi niya, ganun ba? Pagparin na lang natin, Jack, na mabilis na bumalik na si Griselda. Hindi! Positive siya sa pregnancy days. Sabi ko, buntis siya. So, yun yung pagkakaintindi. So, tuwa kami, asa son, gusto ko yung unang-unang bahagi sa nanay ko. Bakit po kaya? Pangalawa na po talaga si Pastor. May favoritism yun. Hindi, totoo po yun. Kasi siya po yung naglabas sa akin eh. Ang babae ay nagluwal sa atin. So, kumbaga, kapag nag-reproduce ka, walang iba kang pwedeng sabihan kundi yung nanay mo lang rin. Di ba? Eh, wala. So, tapos, may sabihin ako sa'yo, good news. Diba? Yun yung isang bagay na
aking pinagpapasalamat. Although, mali yung pagkakaunawa nila ng umpisa, at least nakita nila na hindi pala COVID test yun. Pregnancy test yun. Amen. Next, we become aware of our home. Alin po yung tahanan natin? Yung bahay niyo po ba sa Esmeralda, Tatay Robert? Bahay niyo doon sa tenement? Sa Oro A ba o sa Oro B? Sa Onyx ba o sa Alabastro? Tunay natin tahanan kung saan nandun ang ating Ama na nasa Diyos, nasa langit. Amen? Yun ang ating tunay na tahanan. What must be taken care in our relationship of God? Patapos na po tayo, last 2 na po ito. Ano po ba yung kailangan nating pag-ingatan sa relasyon natin sa Diyos? Ito po, medyo mabigat po ito. Number 1, we must prioritize fellowship over service. Nung tinignan ko ito, binulay-bulay ko itong message na ito. Most of us, gusto natin, we are always present doon sa mga service natin. Which is, wala naman pong masama. Tama naman yan. Pero, meron po ba tayo nakamayan? May nakalaman po tayo pangalan? Isa, pagpapasok po tayo sa simbahan, parang wala po tayo nakikita. Kaya I really appreciate yung pagdarating tayo na dadaretso tayo sa mga pastor natin, dadaretso tayo sa mga primary leaders, nagkakamayan tayo, nagbabatiran tayo, at sinasabi natin, kumusta ka na? Walang mali mo yan eh. Ay sila Tatay Robert, sila Tatay Rudy, una-una nila pupunta, si Pastor Jose, bago sila umupo sa pagbuhan. Fellowship. Amen. Nakikita yung pagmamahalan sa atin, nakikita yung pagkakaisa sa atin, nakikita na hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lang. Amen po ba? Prioritize fellowship over service. Be careful that you will walk with Him. Kailangan daw tayo ay mag-walk with Him. Should not be replaced by your service to Him. Kailangan magkaroon tayo ng intimate relationship or intimate fellowship sa Panginoon at yun ang unang prioridad na dapat meron tayo. Amen. And pangalawa, prioritize presence over blessing. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Tama? Kumbaga mas uunahin natin yung blessing kaysa doon sa presence ng Diyos. And most of us, yun yung mindset na meron tayo. Hindi, uunahin mo yung trabaho mo. Uunahin ko yung nagbibigay financial sa akin. Pero hindi natin alam, yung presence yung pala yung source. No? Yun yung nag-create ng miracle para maging pabor yun sa atin. Tama? All the time na nagkasakit po ako, na napunta ako sa hospital ng siguro 3 beses, yun ang pinakamalala. 2 dito, tapos 1 dito. So yun yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos na nung pumunta ako sa hospital, hindi ako nagkaroon ng utang. Hindi po rin nagkaroon ng utang. God will always provide. Tama? Nakita rin siguro ni Tatay Robert yun nung siya nagkaroon ng problema sa likuran niya, sa balakang niya. Tama? Kumbaga, may worst case scenario pwedeng mangyari. Pwede ka mamatay, pwede ka mabaldado, kung ano-ano pa. Pero hindi ginalaw ng Lord yun. Amen? Because we always seek the presence than the blessing. Ako, nung nasa hospital ako, ang sinisik ko yung presence ni Lord na gumaling ako. Hindi ko na iniintindi yung pera. Hindi ko na iniintindi yung salapi. Ang importante sa akin yung presensya ng Diyos. I'll always remind Marcel na kailangan itong simbahan natin malinis. Kasi dito bumababa yung presence ng Lord. Hindi yung pwedeng amoy etchas, amoy aso, hindi amoy parang basura. Kailangan yung lugar natin, kung saan natin nakakatagpo at nakakanalig ang Diyos, kailangan malinis at mabango yung amoy. Amen? Kahit yung trabaho, paulit-ulit. Ang Diyos nga, paulit-ulit yung nangyari nakikinig ng mga problema natin. Hindi naman siya nagsasawa sa atin. Amen? So we must prioritize presence over blessing, which is napakahirap gawin, pero it's all worth it po in the end. Amen? Sapagkat ang sinuman ang manguna o unahin ng Diyos, kailanman hindi magdarahop sa kanyang buhay. Sapagkat siya'y pagpapalahin ng Diyos. Amen? For our application, do we see God as a master or as a father? What the difference between the two? Ano po sa tingin ninyo? What is the difference between the master or a father? Amen? So yung master, siya ay nagtuturo ng kahit na ano sa'yo, ng mga bagay na pwede mong matutunan sa buhay. No? Mentor, like
Pwedeng yung master mo, siya yung turo ng kaalaman sa'yo. Pero iba pa rin yung matatawag na ama. Amen? Siya yung meron something na connection sa'yo. Siya yung parang talagang kadikit ng puso mo. Amen? So what are the reasons why some can see God as a father? Yun naman yung pangalawang tanong. Bukod sa kung ano ang difference ng master o mentor sa father, yung pangalawang tanong naman po is, ano naman po yung reason kung bakit ang ibang tao ay hindi nila makita ang Diyos bilang kanilang ama? Meron lang po tayong isang sagot. Because of sin. Amen? Dahil kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos. Very basic. Parang 1, 2, 3 lang. Okay, 1 plus 1, di ba? Equals 2. Wala nang remainder, wala nang formula, at agad-agad natin malalaman yung sagot. Dahil ang Diyos ay kinamumuyan niya kasalanan. At ito yung nagse-separate sa Diyos Ama at sa ating mga tao. So, meron Panginoong Yesus na siyang nag-mediator sa atin o gumagitna upang kadaupang palad muli tayong mga makakasalanan at ang Diyos na Ama na siyang nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa. Amen? Hopefully, may natutunan po tayo sa series na to na ang Diyos Ama ay hindi lang basta Diyos Ama o pangatlong persona ng Diyos. Siya po yung pinagmulan ng lahat. Amen? So, lahat po tayo ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Father God, ngayong gabing ito, alam namin hindi sinadya na kami, Panginoon, ay narito. Di sinadya ang Panginoon na iilag lang kami. Pagkus ito yung ipinuesto, ito yung itinadhana ng mensahe ito, yung magsilbing reminder sa amin na mas magkaroon kami, Panginoon, ng higit na pananampalataya at paniniwala sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang lumikha ng lahat. Na kami, Panginoon, ang magiging dahilan upang mas makilala ka, Panginoon, sa sanlibutan ito. Gamitin mo kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming kinikilalang Ama. Ikaw ang mabuting Diyos. Ikaw ang generous na Diyos. Ikaw yung protective na Diyos. Ikaw yung disciplinarian na Diyos. Higit sa lahat, ikaw ang aming Ama na siyang patuloy na gumagabay at nagpaparamdam ng pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. Wala kami ibang itinataas kundi ikaw lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. Wala ka man sa